Okay, magandang umaga po mga kapatid. Amen. Magandang gabi. Sinusubukan ko lang kayo. Kayo naman. Wala kayong kasama yan sa sa tawag doon, dementia. Disorientation na ng panahon, ng time. Okay, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon ito. Pupuri ako sa Diyos at ako'y nabigyan muli ng pagkakataon. Yan. Na makapag-exhort po. So, ang exhortation ko po ay biyaya ng Panginoon ay abutin lang siguro ito ng mga 2 minutes. Memory verse lang daw. Teka po ha, ako lang magta-timer. Sige mga kapatid, bago tayo mag-upisa, tatanungin ko muna, anong pinakamalaking hamon sa atin ng Diyos nung ikay maging mananampalataya na lagi pong sinusubok sa ating buhay? Anong pinakamalaking hamon? Kasalanan? Nga tayo, talaga kasalanan. Yung ating pagsunod. Pero bago ang pagsunod ay ang pagtitiwala. Kasi magkapatid sila eh. Pagtitiwala, pagsunod. Kaya ka nasunod, na doon ang pagtitiwala. Okay? So, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga awit. Psalm 46. So, sa Psalm 46 ay ang ating pong main verse ay yung pong verse 10. Ano? Ito ay sikat na verse. Be still and know that I am God. Okay? So, basahin po natin lahat ng Psalm 46, tapos tayo mananalangin. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice and the earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolation on the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, ikaw po ang pagpalain at patuloy na mapapurihan sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Gamitin mo lamang ako bilang iyong tagapagsalita. Karunungan ay magmumula sa iyo at ang Santong Espiritu ang mag-uudyok sa puso ng bawat isa sa amin tungkol po sa mensahe, Panginoon, ng iyo pong salita. May kami ng tawag, humingi akong tawad sa iyo, Panginoon, sa akin pong mga kasalanan. Gamitin mo ako bilang instrumento para po sa aming edification. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Okay. So, ang title ng ating pag-aaral is, talaga bang ikay nagtitiwala sa Diyos? Do you really trust God? Well, actually, we cannot, hindi natin pwedeng sagutin ang katanungan ito ng 100%. Hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito, nadala-taglay natin itong laman at magiging makasalanan, ay bahagi po ng ating pagiging makasalanan ay ang patuloy nating pagtitiwala sa maraming bagay higit sa Diyos. Ating karunungan, ating kakayanan, taong ating inaasahan, sitwasyon, mga bagay, o anumang mga bagay ng lahat ng ito, yan po ay pinagtitiwalaan natin. Pero may mga sitwasyon na ika nga ay ito na yung sitwasyon na kinakailangan nating tumawag sa Panginoon, subalit para bagang ang Panginoon ay laging nasa plan B. Po? So, ang title nito is, do you really trust God? At ang ating pong objectives, hindi objection, ang ating objective dito ay muli nating marikindan yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon. At yung malaman natin
na ang Diyos na atin pong pinagtitiwalaan ay siyang nagsusugo o nagbibigay ng permiso sa ating mga paghihirap na pinagdadaanan upang tayo magkaroon ng, sapagkat ang Diyos ay mayroong pananabik na tayo lumapit sa Kanya. Alam niyo ba yon? Kapag nabasa, nalaman natin na ang Diyos ay may pananabik at tayo naman ay napupuno sa mga bagay na naroon sa mundo na siya naglalayo sa Kanya, magbibigay ang Diyos sa atin ng discomfort upang nang sa ganon tayo ay lumapit sa Kanya. Ano po? Mahiwaga talaga ang pagkilos ng ating Diyos. Pero sa kabila ng lahat na ating nalalaman na si ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ninanais po niya yung ating fellowship, then it is but right na gawin ito ng Diyos sa atin. Ano po? Ang pagtitiwala po sa Panginoon ay isang malaking hamon, hindi lamang po sa inyong lahat, kundi sa inyong lingkod, personally, sa aking buhay, sa lahat ng bagay, sapagkat minsan pa ako'y dinadalaw at inaantig din ng kabalisahan sa aking buhay. At lagi akong nagkakasala sa Panginoon because of the sin of unbelief o kawalan ng pananampalataya sa Diyos. At ako ay nagtutuwa, nagagalak sa Panginoon sapagkat hindi ako tapat, subalit ang Diyos na aking pinagtitiwalaan ay tapat sa akin magpakailanman. Kung wala siyang katapatan sa akin, matagal na pong nawala ang inyong likod at kahit sino po sa atin. Ano po? So, dumarating sa atin bilang mananampalataya, ang verse po natin na pag-aaral ay, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathens and I will be exalted in the earth. Ako'y itataas. Ano po? So, darating ang trouble, suffering, pagkabigo ng ating puso, mga pagsubok, kabiguan ng maraming bagay, at lahat ng mga inconveniences. Ano ba yung ating reaction talaga sa mga bagay na yan? Ipinapadala ng Diyos upang, hindi lamang upang tayo tumakbo sa Kanya, kundi upang ibunyag ng Panginoon yung kasulsukan ng ating puso kung paano tayo tumatakbo sa Kanya sa ganitong mga sitwasyon. Is He really our God? And the reason kung bakit ito ginagawa ng Diyos sa atin upang sa lahat ng bagay na ating pinagtitiwalaan ay atin pong isang tabi at ang Diyos ang umupo sa mga bagay na yan. Ano po? Kaya po talagang sabi nga natin, nakakatuwa, nakakagalak kung ating iisipin ang pagkilos ng Diyos sa atin, especially in times of troubles, sufferings, challenges, and frustration. And I thank God personally because God is God who is faithful, siya ay Diyos na tapat. Sabi ko nga kanina, kung ako'y aasa sa aking kakayanan, hindi po tayo magtatagumpay sa anumang bagay. God is like, at tinitingnan natin ang Diyos na para bang isa siyang fire hose na nakahang dito sa dingding na break in case of emergency. Dahil tinitingnan natin na ang Diyos na siya ay plan B. Gagawin ko muna ang lahat ng bagay na gusto kong gawin at pag talagang hindi magka-idea ay saka dadaluhong ng iyak sa Panginoon at sabi, Panginoon, tulungan mo ako. Mali ang aking ginawa, mali ang aking tinahak. Sapagkat tayong mga tao ay mahilig tumatanaw at humihilig sa ating pong sariling kalakasan. Ano po? So, kaya ba natin talagang sabihin na ang pagtitiwala natin, naroon tayo talaga sa isang malalim na pagtitiwala sa Diyos. Habang tumataas po ang antas ng pagsubok natin sa buhay, sabi sa aklat ng James, na ninanais ng Diyos tayo ay mag-mature and become perfect. Isa po sa mga perfection na ninanais ng Diyos ay ang ating pagtitiwala sa Kanya. That's why ang ginagamit mismo ng Panginoon is trials sa ating pong buhay. Ano po? Sabi nga ng pinakasikat na kawikaan is, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Put Him first. Diba? Pero yung mga bagay na hindi po natin nagagawa sa buhay. Kahit yan po ang pinakasikat na verse, yan po ang pinakasikat na hamon sa buhay ng tao, ang patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Ano po? Salamat na lamang at kahit sa kabila ng ating mga kabiguan at pangunguna sa Diyos ay hindi nawawala ang kaligtasan sapagkat Diyos ang nangako sa atin. So ang tanong natin ngayon, ano ba ang galaw o what are the actions of a man who wholeheartedly trust God? Pag tinignan natin itong verse na ating binasa in verse 10, titingnan natin paano nga ba gumagalaw yung tao dito na ipinapakita niya ang hudyat ng isang taong tunay na nagtitiwala. Kasi ang sitwasyon po dito, kung ating babasahin, una, sabi ni Cora, nung mga anak ni Cora, sabi po ay ganito, ang Diyos
ang aking kanlungan at kalakasan. Siya ang very present help in times of trouble. And then pagkasabi po niya, sinabi na niya kung anong mga nangyayari. Sabi niya, therefore, hindi namin katatakutan. Ang mundo man ay gumalaw. Aba, mga kapatid, kahit anong tapang mo pag lumilindol, pag gumuhuga ang tinutungtungan mo, natatakot ka na kasi doon ka sa tumutungtong naroon ang tibay mo. Kung yung tinutungtungan mo na ang umuuga, hindi po ba? Nakakatakot po yan. Kaya sabi niya nito, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though the waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Talagang gumuho ang bundok, umuga ang lupa, umakit ang dagat, hindi kami matatakot sapagkat ang kanlungan at ang aming kalakasan ay ang Diyos. Ano po? So sabi niya dito, ang una niyang action actually is yung salitang be still. So, ang unang action ng isang taong buong pusong nagtitiwala is, he is confident with God. Siya po ay malaki ang kumpiyansa sa Diyos. Sa katunayan, itong taong ito ay hindi na gumagalaw at ipinagbigay na po niya sa Diyos ang lahat. Sabi po, kasi yung salita pong be still is from the word cease striving. Nang ibig sabihin, mga taong ginagamit ang buong lakas sa lahat ng bagay, lalo sa mga bagay ng mga pagsubok. At hindi niya ibinibigay sa Diyos ang lahat. Ano po? Kaya sabi po niya rito, bakit niya sinabing cease striving? Kasi po, ang gumagalaw na rito, sabi niya rito, ay nature. Ang example niya rito, yung kalikasan. Dahil wala namang nakapag-uutos sa kalikasan upang ang lahat ng bagay na ito'y mangyari kung hindi ang Diyos din. Sapagkat merong nais ang Diyos na palabasin sa Kanya. At ito ay ang pagtitiwala niya sa Kanya. Upang siya'y lumapit sa Kanya. Second point po yun eh. So ang una, sabi niya, he is confident with God. Yung salita pong cease striving is from the Hebrew word rafa. Na ang ibig sabihin po ay, ang ibig sabihin is let go. Be relaxed. Relax ka lang. Sabi ka ng pelikula, relax ka lang, akong bahala. Ano po? Parang ganun po sabi ng Panginoon. It's a metaphorical sense of ceasing from any activity or effort. Ang katulad dito ay parang Sabbath. Pag panahon ng Sabbath, cease from anything. Just praise God. So ito po yung katulad, kahalintulad dito sinasabing cease striving. It can mean be still, to desist, or to become idle. The term is often used to describe a state of rest or cessation or striving. Ibig sabihin, mamahinga ka sa Diyos. Sumandig ka sa Kanya. Sa Kanya ka magtiwala sa lahat ng bagay. Ano po? Kaya, nung sinabi po rito na sa verse 1 na God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang ibig sabihin po ng salitang very present help is ang action ng Diyos ay hindi delayed or hindi postponed. Kahit na ipinapanalangin natin ang kasagutan, actually, naroon na ang kasagutan ng Diyos sa atin. Kasi ang ibig sabihin ng very present help is, He is already there. Sa katunayan, mga kapatid, ang trouble na atin pong i-encounter every day ay sinansala na ng Diyos atin ayon sa ating kalakasan na alam ng Diyos na nakakakilala sa atin. Hindi niya ibinuhos ang lahat ng dapat nating pagdaanan. Kung hindi ibinibigay niya ito sa atin, na meron na siyang tinatawag nating takal ayon sa atin. Sapagkat sino bang higit na nakakakilala sa atin? Sige nga, walang iba kung hindi sino, ang ating Diyos. He knows our frame. He knows that we are made of dust. Alam po ng Diyos yan. Kaya even when trouble comes and we cry to the Lord, which is the purpose of God, that we come to Him para umiyak sa Kanya, humilig, because it is the only time that God can have fellowship with us. Yung mahiwaga, para yung bata, huwag mong bigyan ng pera. Lalapit sa iyo, hihingi ng pera, magmamakaawa. Sige na, pingin pera, sige na. Pero kung siya may pera, ay naku, layong-layo nang nararating. Hindi na kayo nagpapangita sa maghapon.
Hindi po ba? Ganun din po, bilang magulang, ganun din po ang Diyos sa atin. Although, ang ipinapadala sa atin is trouble to us. But it is already prepared by God. At naroon na po siya, sabi niya, the very present in help in trouble. Nakakatuwa po yun kasi ginamit niya, very present in help. Tama? Bakit hindi lang present? Meron siyang superlative na very. Ibig sabihin, when trouble comes, bago pa dumating, andun na po ang Diyos. At pag lumampas sa'yo, naroon pa rin siya. Ninanais niyang mayroon tayong matutunan. At ang pinakagusto niyang matutunan natin is on the second point. Ang second point is, ang action dapat natin is rely on our intimate relationship with God. May trouble, what will you do? Will you run away from God? What will you do? Tatakbo ka pa sa Diyos? Tatalikuran mo pa siya? Hindi ka ba maniniwala sa Kanya? No. Second point, no. Be still, no. The word no is the word epignosis, which means an intimate relationship, experiential. That's why the second point is, he relies, the action of a man who truly, wholeheartedly trusts God is, he relies on his intimate relationship with God. Siya'y tunay na nagtitiwala sa kanilang relasyon sa Diyos. Wala kang pwedeng pagtiwalaan. Kahit ang asawa mo, ay kung ang problema mo yung asawa mo. Diba? So, the word to know is to understand, to acknowledge. It is from the Hebrew word yada. Nang ibig sabihin po is knowledge, understanding, intellectual awareness, experiential knowledge, intimate familiarity. Okay? So, it often implies, madalas ito ay nangangahulugan ng deep, personal, and relational knowledge. So, as trouble comes, it deepens your knowledge with God. It deepens your relationship. It becomes more intimate. Ngayon, pag dumating na uli yung problema, sasabihin mo, nadaanan ko na yun. Alam na ng Diyos ang gagawin dyan. Napagdaanan ko rin yan. Ng ganyang problema. Alam ko na ang magiging action ko. Isasangguni ko agad yan sa Panginoon. Dahil alam ko na pagtiwalaan ko ang Diyos, talagang lumampas ako din. Talagang sobra ang aking pagpupuri sa Panginoon. So the second action is, he relies on his intimate relationship. Di ba? Kaya nga, kung maalala ninyo, dun po sa aklat ng Deuteronomy, Deuteronomy chapter 4:39, sabi niya, know therefore this day, sabi niya doon sa mga Israelites, alamin niyo ngayong araw ito, and consider in thy heart, itago niyo sa inyong puso na ang Diyos, si Yahweh na ating Panginoon, siya ang hari ng kalangitan and upon the earth at wala nang iba. Bakit? Sapagkat pinaghahanda ni Moises ang mga tao pagpasok sa loob ng Canaanites, maraming tukso, maraming trouble, huwag kayong mag-alala, meron kayong relasyon kay Yahweh na ating Diyos. That is, Lord is a relational term. Our God. That's very relational. The Lord, our God, ang ating Diyos. Kaya, noong Deuteronomy chapter 4 verse 6-7, sabi niya, alam niyo ba na mamamangha sa atin at matatakot sa atin ang iba't ibang bansa? Bakit? Sapagkat sasabihin nila, walang ibang bansa na katulad ng Israel. Sapagkat ang Israel, sabi niya in verse 7, for what great nation is there that has a God so near as to the Lord, our God, whenever we call on Him? Alam niyo, kaya nakakatakot ang Israel. You know, why is the nation being feared by all other tribes and nations? Because when Israel, they feel the nearness of God, they are in the midst of God, yung holy God nasa gitna nila. At kaya nila, kinatatakotan is, when they call upon God, God immediately responds to them. Bakit? Kasi mayroong tinatawag natin na relational. Diba? Yung salitang no is a relational. Meron silang relasyon. Tayo mga kapatid, pag dumadaan tayo sa pagsubok, may relasyon tayo sa Diyos
At ang Diyos natin ay tapat. Ngayon, kailangan nating makilala kung sino ang Diyos. Yun yung ating third point. Ang ating third point is, He acknowledges the being of God and know that I am God. Sabi niya. Ibig sabihin, in order na mabuo ang iyong kumpiyansa, in order na magkaroon ka ng malalim na relasyon, kailangan makilala mo kung sino ang Diyos. Because when you come to know the character and the attributes of God, then, pagdating po ng mga pagsubok na yan, tunay tayong magtitiwala sa Diyos. Kaya ang third point is, He acknowledges the being of God. Acknowledging God is ascribing to Him the praise and glory. Alam niyo, minsan magbasa po kayo ng mga awit. Tapos pag binabasa niyo ang mga awit, may nabasa kayo na, si Yahweh ay mabuti at mapagmahal. Guhitan niyo po. Bakit? Sapagkat yan ay paalala ng katangian ni Yahweh. Si Yahweh ay tapat kung umibig. Guhitan niyo po. Bakit? Sa pag-memorize ninyo at dumaan kayo sa mga trouble, si Yahweh ay tapat kung umibig. Sabi ng kanyang salita. Nabibuild ngayon sa ating isipan kung sino ang Diyos, and we come to acknowledge who God is in times of trouble, and we praise and glorify God. Kasi alam natin na walang nakakaligtas. This is also acknowledging the sovereignty of God. Kaya sabi niya, pakinggan niyo, sabi niya, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Among all the troubles that you are going through, in the end, I will rise. I will rise. I am the sovereign God. Walang mangyayari na anumang bagay, magtiwala kayo sa akin. Ako ang Diyos. Sabi po ng Panginoon dito. The word I am is the word Anoki. Sa Hebrew, ang ibig sabihin is, it emphasizes the speaker's identity or role, particularly in divine speech. Anoki is frequently employed in context where God is dinideklara ng Diyos ang kanyang identity, ang kanyang presensya. So, hindi lamang tayo, we are not only acknowledging God pagdating sa kanyang attributes, kung hindi, we also acknowledge the very present help. Sabi dun sa una, God is our refuge, a very present help in trouble. So, isa sa mga sinabi niya doon sa I am is, He is always present. He is always there. Okay, sabi niya dito, His identity, presence, or actions underscoring His personal involvement and authority. Ina-acknowledge pa nito na ang Diyos who is always present is always involved. Bakit? Kasi meron siyang intimate relationship with us. The word no. Kaya mga kapatid, katulad ko, sinasabi ko rin sa aking sarili, in all these things, be still and know that He is God. He will be exalted among the nations and He will be exalted on the earth. He is a sovereign God, therefore He controls everything. He is in charge of everything, and we can rest in His presence. And you are having this, you have this intimate relationship with this God who is sovereign and strong. Hindi lang yun. He also wants to have an intimate personal fellowship with you when you pray with God. When you come to Him crying. Anong sabi niya? Anong sabi ng Panginoong Sus? Nabibigatan ka, lumapit ka sa akin. Papasinin ko ang iyong kabigatan. That is a personal, God is overtaking it personally for you. Kinukuha niya sa iyo ang lahat ng yan at ibigay mo daw sa Kanya. Does it not mean that He is personally involved? Yes, He is. Sabi niya siya ang nagsasabi sa atin. So, mga kapatid, ang pinaka-exhorted po talaga, dalawang bagay na pinaka-exhorted sa Biblia at the end of all our study is to trust and obey God. No matter how depth, kung gaano man kalalim, deep yung iyong theology and everything in the world, laging dalawa lang po ang hinihingi ng Diyos sa lahat ng yan.
magtiwala at sumunod sa Kanya. So magtiwala po tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay na ating pinagdadaanan. Kasi siya po talaga ang, sabi nga, tayo ay confident, meron tayong relasyon, at kilala natin siya bilang Diyos na sovereign sa Kanya. Kaya po, mga kapatid, sabi nga, then, lahat ng ating pinagdadaanan, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Dahil lang sabi nga, nung marinig pa lang natin ang gospel, the just shall live by faith. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa kalakasan na buhat sa iyong salita. Tunay, Panginoon, ang kalakasan ng isang mananampalataya nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy kami magtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, patuloy mo kami palalahanan in times of troubles, Panginoon, frustration, challenges. Ikaw lamang, Panginoon, isang manguna. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen.